Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Roel. Taong 1988, Zamboanga. Hindi maunawaan ni Roel kung bakit madalas ang batang si Marco sa kabundukan. Naiintindihan niya na wala na itong mga magulang kung kaya't palakad-lakad na lamang. Pero ang pagtungo sa lugar na pinamumugaran ng iba't ibang uri ng elemento ay malaking palaisipan. Minsan niya nang sinita ang bata, kaso nga lang titignan lang siya ng masama, didiretso na sa paglalakad. May pagkakataon na sinusundan pero paakyat pa lang siya ng bundok, hinaharang na't tinataboy. Hindi lingid sa kalaman ng lahat ang tungkol sa pamilya ng bata, hamak na ordinaryo at isang kahig isang tuka. Pero magmula nang mamatay ang mga magulang at si Marco ang naiwan, dito nagsimulang kumilos ng misteryoso ang bata. Nag-aalala siya sa pabalik-balik nito sa kabundukan. Ayos lang sana kung may dalang armas, kaso nga lang tungkod ang dala. Simpleng kahoy lang mula sa puno ng bayabas. Tungkod ito ng yumaong ama. Baldado kasi at ito ang ginagamit bilang suporta sa pagtayo. Mula sa pangangahoy, napansin ang paglalakad ni Marco. Dahan-dahan ang pagbaybay habang nagsasalita. Nakapamewang na tinitigan. Nang tumapat sa direksyon, doon na pinukaw ang atensyon. Uy Marco, malapit nang magdilim, naglalakad ka pa? Ay nako, makinig ka nga sa akin. Hindi ito ang lugar na inaakala mong walang kababalagan. Binabalot to ng misteryo. Kahit nung unang panahon marami nang naganap dito eh. Pagkawala ng mga tao, nagkakasakit, nawawala sa sarili, may kinukuha pa nga ng engkanto tapos ikaw. Kung maglakwatsa ka, akala mo ikaw ay may-ari ng kagubatan. Sige na. Sumabay ka na sa akin pa uwi. Kinarga ni Roel ang nakabuhol na panggatong. Binalikan ng tanaw ang kinakatayuan ng bata kaso wala na ito. Sa unahan, nasipat ang paglalakad. Pero nawala rin matapos sumuot sa masukal na bahagi. Napabuntong hininga na lamang. Susundan sana para iuwi subalit nawalan din ng gana. Sa paulit-ulit na pagpapaalala dito, hindi man lang siya pinansin ni isang beses. O bahala ka sa buhay mo kung ano mangyayari sa'yo. Basta labas na ako dyan. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala ha. Batang to, hindi ko naman sana kaano-ano pero parang tinatawag ako ng responsibilidad. Ay nakong buhay to talaga oh. Naglalaban ng isipan. May parteng nagsasabi na sundan ng bata. May bahaging bumubulong na hayaan na lamang. Pero sa huli, natagpuan ang sariling hinahanap ang bata. Binaybay ang daan na tinahak nito. Bawat sulok, kahit likuran ng nagkukumpulang bato ay sinilip na, kaso hindi man lang mahagilap ang anino ng bata. Nagdadalawang isip sumigaw para tawagin, natatakot makaistorbo ng elemento. Nagpatuloy sa paghahanap hanggang sa nasipat sa tuktok. Kinabahan sa ginawa nito dahil nasa pinakadulo ng bangin. Kaunting mali ay mahuhulog na. Purong bato ang nasa baba. Tatawagin sana ng mapansing taimtim ang pagdarasal. Sa katayuan duda si Roel kung panalangin ang ginagawa. Lumakad siya palapit at sa puntong ito, narinig ang iilan sa binabanggit. Hindi maintindihan kung ano ang sinasabi, kaya inantay niya kung kailan matatapos. Pumwesto sa tabi at dahil padilim na rin, nanguha ng sanga at sinindihan. Habang nagsusunog panay sulyap sa bata, hindi man lang ito dumilat kahit sandali. Tuloy-tuloy sa pagdarasal. Si Roel sa kabilang banda, labis ang pagkunot ng noo. Naguguluhan kakaisip kung kanino nananalangin ng bata. Minabuti na lang magintay pero sa hindi inaasahan na kaidlip. Patak ng ulan ang gumising. Pagdilat ay wala na si Marco. Siya naman, nagmamadaling tinahak ang daan pababa ng kabundukan.
Kaso nga lang hindi ulan ang kinakatakutan. Ngayon kasi, nakakakilabot na figura ang bumungad. Nanlilisik ang nag-iisang mata. Malahigante ang hubog. Dumagdag sa takot, mas matangkad pa sa mga puno. Sa sandaling bumuka ang bibig, dumagungdong sa buong dako ang bungisngis. Kahit kalat sa paligid ang nakakatakot nitong pagtawa, para bang nasa likod ng tenga ito nakapwesto. Hindi na hinintay ni Roel ang mangyayari, nagmamadali siya sa pagtakas. Sumunod ang nilalang. Hindi na balanse ang hakbang kung kaya't gumulong pababa ng kabundukan. Sobrang taas ng pagkakahulog, kaya pagdating sa baba, hindi na nakabangon pa. Naniga sa kinalalagyan nang nasa harapan na ang halimaw. Ang bungisngis, isa sa mga elementong umaaligid sa kabundukan. Ang kaibahan, bihira lamang mambiktima dahil may pinipiling panahon ng pananalakay. Napalunok na lamang si Roel matapos nitong itaas ang naglalakiyang mga kamay. Handa nang umatake. Dumagdag sa kilabot ang mga mata nito na kapag nabubusog sa takot ng biktima ay palaki ng palaki. Sumasabay sa paglakas ang hagikgik. Maya-maya pa, napansin ni Roel ang kusang pagkilos ng katawan. Tinangay ng hangin palapit sa nilalang. Wala siyang nagawa. Naparalisa. Walang kontrol sa sarili. Sa sandaling nakalutang na ay biglang bumagsak. Sinundan ng malakas sa sigaw. "Bungisngis! Huwag mong biktimay ng walang laban. Ako na lang, total. Pareho naman tayong may kaalaman, di ba?" Biglang nawala ang pananakit ng katawan ni Roel dahil napalitan ng pagtataka. Ang batang si Marco kasi ang naghahamon sa higanting halimaw. Ibinida pa ang tungkod na akala mo'y isang patalim. Uy Marco, kung magamon ka, akala mo kung sino ka. Napakaliit mo kumpara dyan. Halika na, tumakas na tayo habang nakatunganga pa yan. Ikaw ka mong umalis, Manong. Laban to sa pagitan ng halimaw at ng may kaalaman. Ngayon, kung ayaw mong madamay, mabuti pang lumakad ka na. Huwag kang lilingon. Diretso lang ang tingin at tigit sa lahat. Huwag kang babalik. Aba, sira ulo to ah. Huwag kang mangarap na makakalaban ka sa isang yan. Kapag ikaw nadampot niyan, diretso ka sa tiyan, halika na. Hindi ka ba nakakaunawa, Manong? Ang sabi ko, umalis ka na. Hindi mo kailangang isama at hindi mo rin kailangan mag-alala. Hindi tayo magkaano-ano kaya tama nakakaasta na. Meron kang responsibilidad sa akin. Umalis ka na. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng takot si Roel galing mismo sa isang bata. Nang masipat ang nilalang na naghahanda na sa pagsugod, walang pagdadalawang isip na tumakbo. Bahala ka sa buhay mo. Tama ka. Hindi kita responsibilidad. Wala akong pakialam sa'yo. Sana mabuhay kang tapang-tapangan ka. Ang totoo, hindi maitago ni Roel ang galit. Hindi matanggap na tinalo ng bata at napasanod sa isang salita. Nang makalayo sa lugar, inaabangan niya ang pagdaan ni Marco. Sa harapan ng bahay ito dadaan dahil ang tahanan ay nasa likuran. Kaso nga lang lumipas ang maraming oras. Walang nagpakita. Hinabaan ang pasensya at matyagang nag-intay. Sa wakas lumitaw ang bata. Naasar si Roel dahil habang nag-aalala siya. Kalmado lang ito na para bang hindi nasangkot sa isang halimaw. Dahan-dahan ng paglalakad. Sumisipol pa. Hoy, alaga nga rito. Tao ka ba o sinasapian? Masyado kang kaswal ah. Walang halimaw? Walang bungisngis? Kulang na lang isipin ko niloloko mo ko eh. Anong nangyari dun? Anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Ay Manong, naririndi na ako sa boses mo ah. Baka gusto mong hatawin kita ng tungkod. Una kong babasagin yung bibig mong hindi matigil. Baka nakakalimutan mo. Hindi tayo magkaano-ano. Kaya huwag ka magsalita ng ganyan. Aba, ayos din to ah. Ako na nga to nag-aalala para sa'yo tapos ganyan ka pa. Pasalamat ka.
May taong naawa sa'yo. Tingin mo ba yung iba nating kapitbahay may pake? Sa dami niyan, ako lang ang naglakas loob na mangialam sa buhay mo para kahit papano may gabay ka. Sino ba nagsabing kailangan ko ng gabay? Hamak na tao ka lang. Huwag ka umasta na kung sino ka. Natawa si Ruel sa sinabi nito. Hindi inasahan na ganito ang pananalita ng isang bata. Sinundan niya. Gusto na sanang patulan pero natigilan ng makaamoy. Hindi to simpleng samyo dahil barabang nasusunog na goma. Tinignan ng paligid kung meron bang nasusunog subalit wala. Nang masipatang figura sa hindi kalayuan, dito na kumpirmang aswang. Pasimpleng binunot ang palakol sa tabi at naganda. Binalaan si Marco na umuwi na, subalit nagulat sa kasunod nitong kilos. Kumaripas ng takbo, patungo mismo sa kinakatayuan ng halimaw. Anak ng toko ka, hoy, buwisit! Buwisit na bata, ipapahamak talaga yung sarili niya. Sa pag-aalala ay dali-daling hinabol. Nilingat dahil lumiko ito ng daan. Dumiretso na lamang siya at buwat doon tanaw ang tagpo kung saan tumagos ang tungkod sa katawan ng aswang. Nangisay ang halimaw, maya-maya pa ay nalagutan ng hininga. Hindi siya nakaimik nang yumuko si Marco. Itinoon ang tungkod sa dibdib ng aswang sabay bigkas ng salita. Sa pagdilat ng bata, sa kanya kagad nakatingin. Total may hawak ka ng palakol. Samahan mo ako maglibing. Hoy, bata ka, anong ginawa mo sa aswang? Ano-anong nangyari? Bakit napatay mo? Sunod-sunod na tanong ni Ruel. Maging siya naguguluhan kung ano ang itatanong. Tumindig lamang si Marco sa tabi ng bangkay. Walang imik habang nakatitig sa kanya. Naghintay kung kailan siya kikilos. Sa huli ay sumunod na lamang. Dala na rin ang sindak sa titig ng bata. Hindi lubos maisip ni Ruel na abot sa punto kung saan maglilibing siya ng patay. At ang pinakamalala, hindi ito isang tao, isang aswang. Binigyan siya ni Marco ng panyo. Agarang itong itinakip sa ilong. Umalingasaw ang samyu ng nilalang. Baho pa lang pwede nang makapatay. Pagkatapos maihanda ang hukay, naghintay ng ilang sandali dahil may ginagawa pa ang bata sa bangkay. Nang hindi makatiis, inistorbo na ito. Patay na yan, ano pa bang sinasabi mo dyan? Hindi ka na maririnig yan at lalong hindi sasagot yan. Batang to, para kang baliw ah. Akin na nga yan ang mailibing. Aba, ang sakit niya na. Kung hindi lang siya pasensyosong tao, pinatulan na ang bata. Nagawa pa nitong mangampas gamit ang tungkod. Dito rin napansin ni Ruel ang kakaibang bigat ng kahoy. Yari lang naman sa puno ng bayabas, subalit para bang bakal ang bigat. Nagdulot ng kakaibang pakiramdam na para bang kinukuryente. Pagkatapos si Marco, saka siya pinansin. Manong, magkalinawan po tayo ah. Kapag nakita mo ko may ginagawa, wag na wag kang mangyangialam. Maghintay ka kung kailan ako matatapos. Sige na, ilibing mo na yan. Ang lakas mo mag-utos ha, baka nakakalimutan mo mas matanda ako sa'yo. Kung tutusin parang apo na kita eh. Maghinay-hinay ka sa pananalita ha. Baka isama kita sa hukay ng aswang na to. Dadaldal ka ba o lilibing mo yan? Wala ka yatang alam sa aswang ano? Bibigyan kita ng isa. Kapag hindi na i-dispatch siya ang bangkay niyan, hindi imposibleng mabuhay uli. At kung sinong dapat maglibing, siya ang unang babalikan kaya tumunganga ka, sige. Siguradong ikaw ang gagantihan ng aswang kapag nagkataon. Kinilabutan si Ruel. Kagad kumilos para ilibing ang halimaw. Hindi maiwasang kilabutan habang nagpapala ng lupa. Siniguradong hindi na makakabangon ang nilalang. Habol pa niya ang hininga pagkatapos. Pero ang bata, nagsimula ng lumakad palayo. Tignan mo nga naman, siya ang nag-utos. Ako ang gumawa ng lahat-lahat. Pero ito wala man lang pasasalamat. Lokong bata to ah. Nang mga sumunod na araw,
Naging abala sa pagtatambak ng panggatong sa bayan. Binibenta ang mga naipon sa iba't ibang tindahan. Ito ang bukod tanging kabuhayan ni Roel. Sa kalagitnaan napansin ang paglalakad nito. Kahit halos kapantay ang tungkod, dala-dala pa rin. Huminto sa tapat ng tindahan para sana bumili ng tinapay. Kaso tinaboy ng tendero. Binato pa ito, kaya lumapit na si Roel. Hoy Panot, gusto mong upakan kita? Kita mong bibili yung bata pagtatabuyan mo. Baliw ka ba? O ito, bigyan mo ako ng isang supot. Tumalima ang tendero. Nawala ang angas sa inasta ni Roel. Hinila sa malayo si Marco matapos matanggap ang supot ng tinapay. Tatanungin sana kung gusto pa ng palamig, kaso bigla naman itong umalis. Sinundan pero nagulat dahil ibang daan ang tinahak. Pagliko sa kanto, dire-diretsyong pinunta ng daan patungong gubat. Iba ang pakiramdam, kaya binuntutan. Katulad ng inasahan, nagtungo ng gubat. Naupo sa pinakadulo ng bangin. Pinikit ang mga mata at tahimik na nagdasal. Pinagmasdan ng mabuti kaso nga lang hindi maintindihan ng kilos. Taimtim ang pagdarasal hanggang sa natapos. Tumayo ito. Inakala ni Roel nakakausapin na siya, pero hindi bumaling sa kanya. Sa halip ginalaw-galaw ang kamay na parabang lumilikha ng simbolo sa hangin. Kamot ulo siyang nagtataka. Dati yatang baliw tong batang to Ngayon pa lang ako nakakita ng tao na nagdarasal sa kabundukan. Pagkatapos sumasayaw pa na parang baliw. Ay nako, mukhang masisiraan ako ng bait kapag nanatili pa ako dito. Makauwi na nga. Sa paglalakad, biglang nahinto nang maramdaman ang kakaibang hampas ng hangin. Hindi malamig, hindi rin mainit. Sadyang nagtataglay ng pakiramdam na hindi mawari. Ilang sandali pa, kinusot ni Roel ang mga mata. Ang mga dahon sa paligid, animoy sumasabay sa kumpas ng kamay ni Marco. Maya-maya pa lumakas ang pagsambit ng salita at yung mga dahon ay parang lumilikha ng imahe. Hindi nga lang malinaw sa paningin. Ang imaheng ito, matulin na kumaripas sa direksyong tinuro ng bata. Malakas ang pagsalpok na sinundan ng paghiyaw. Naalerto si Roel dahil hindi pang karaniwan ang tunog na yun. Manong, pwede ka nang umuwi kung ayaw mong madamay sa kababalagan. Sigurado ako mahihimatay ka sa oras na makita mo yung nilalang. Uy, wag mo nga akong tinatakot. Sandali, sino ka ba talaga? Anong klaseng bata ka? Anong ginagawa mo? Ano yung dinadasal mo? Bakit gumagalaw yung mga dahon? Engkanto ka ba? May sapi ka? Itiko mo nga yung bibig mo, Manong. Malinaw ang pagkakasabi ko. Ano man ang nakita mo sa akin, hindi mo kailangan punahin. Umuwi ka na bago pa lumitaw ang nilalang. Baka ikaw pa yung unang mamatay kaysa sa halimaw na yun . Muling narinig ang hiyaw ng nilalang. Kinilabutan si Roel. Dumagdag ang paninindak ni Marco. Kaya naman napilitan siyang umalis sa lugar. Walang lingon na kumaripas. Sa tahanan hindi maiwasang mapaisip sa katauhan ng bata. Pinagtagpi-tagpi ang mga kaganapan. Magmula sa gabi na nasaksiyan ang laban nito sa higanting bungisngis. Sinundan pa ng aswang. May kapangyarihan kaya yung tungkod ng batang yun? Ang kahoy ang madalas niyang ibinibida kapag karapang nilalang . Ay naku, ano ba itong iniisip ko? Imposible naman kasi. Hindi albularyo yung mga magulang ni Marco at isa pa. Hamak na ordinaryong tao lang yun katulad ko. Tapos bata. Wala akong narinig na sa ganong edad. Natuto ng mag-orasyon o mag-ritual. Makatulog na nga lang, bahala na yung batang yan. Basta, hindi ko nakargo yon kung ano man ang mangyari sa kanya. Siya tong may lakas ng loob humarap sa kung ano-anong, elemento o nilalang. Ay naku, makatulog na nga. Kinabukasan pagkagising pa lang bumungad na si Marco. Naglalakad lamang ang bata habang may kagat na dahon ng bayabas.
Sinundan ng tingin, papunta na naman ng kabundukan. Sa puntong ito, hindi na nangialam si Ruel matapos mapagtanto na nasasayang ang oras kakasabi sa bata. Balewala rito, balewala ang bawat salita, kung kaya't nagpa siya na iwanan na lamang. Bandang hapon nang umakyat ng bundok para mangahoy, hindi nagawa ang sadya dahil nakita ang kaibigan na nag-uuling sa lugar. Dismayado ito matapos masira ang pinaghirapan. Ilang sako na sana ang aabutin pero durog ang karamihan. Para bang inapakan ng higante. Nang suriin ang paligid, napansin ang malalaking yapak. Hindi lang isa kung hindi marami. Unang pumasok sa isipan ang bungisngis. Kaya naman dali-dali niyang hinanap si Marco. Kagaya ng inaasahan na abutan sa pinakatuktok. Taimtimang panalangin habang nakalatag ang tungkod sa harapan. Sa pagkakaintindi dito, tungkod ang sinasamba ng bata. Hindi maiwasang matawa ni Ruel. Masamang tumitig sa kanya si Marco. Naistorbo ko ba yung pagdarasal mo? Pasensya na ha. Kasi naman sumasamba ka sa tungkod eh. Iba talaga ang epekto kapag nawawalan ng magulang ano. Manong yung bibig mo. Pwede kitang bawian ng boses kung gusto ko eh. Gusto mo bang manahimik habang buhay? Kaya kong gawin yun eh. Napalanok si Ruel sa sinabi nito. Kagading umayos matapos sumagi ang tapang nito sa pakikipaglaban sa iba't ibang uri ng nilalang. Sa isip niya, nagawa nitong harapin ang mga halimaw na may pambihirang kakayahan kaya hindi imposible ang sinabi ng bata. May itatanong lang ako kaya pinuntahan kita rito. Nung gabing kinalaban mo yung bungisngis, anong nangyari? Sa ulingan ng kaibigan ko may natagpo ang malalaking yapak eh. Wala namang ibang higante sa lugar na ito kung hindi yung bungisngis na yun. Hindi ba? Maging totoo ka nga, sino ka ba talaga? Anong meron para maharap mo yun? Hindi ko kailangan sagutin ang tanong mo tungkol sa buhay ko. Pero sa gabing yun, oo. Konti na lang sana. Mapupuksa ko na yung nilalang kaso nahila siya ng kasama niya pabalik sa ibang dimensyon eh. Yun pa nga lang yung una kong palpak na engkwentro. Natawa si Ruel. Hindi mawari kung maniniwala ba o hindi. Ang gara mo magsalita, no? Akala mo talaga kung sinong dalubhasa sa larangan. Uy, wag mo ngang gamitin yung lihim na karunungan kung wala namang katuturan. Ang hirap sa'yong matanda ka. Kahit nakita mo na, hindi ka pa rin naniniwala. Kapag sinagot ka, hindi ka din maniniwala. Huwag ka na lang kaya magtanong, Manong. Sa ating dalawa, ikaw ang baliw eh. Uy ba, talagang malilitikan ka sa akin, kita mo na? Sa tao nga wala ka respeto eh. Sa lihim na karunungan pa kaya? Marco, makinig ka. Ako na mismo makikiusap sa'yo. Mabigat ang karma, lalo na lihim na karunungan ang nilalapastangan mo. Kung kanino ka man gumagaya, wag mo nang ulitin. Hoy! Animal na to, nagsasalita pa ako, lumayas. Bumalik ka nga rito. Sinundan ng bata. Halos himatayin dahil matarik ang daan. Hindi pa nakakabawi ng hininga. Nagulat sa natagpuan. Kagad siyang nagtago nang makilala ang kausap ng bata. Ito ang manggagaway sa lugar. Ikaw pala ang nagmana ng tungkod ni Demetrio. Hindi ko inasahan na marunong ka sa ganitong gawain. Pero sa tansya ko, 10 taong gulang ka lang. Hindi ako mag-aaksaya ng oras sa paslit na kagaya mo. Tumabi ka. Wika ni Aling Luning, pero hindi natinag ang bata. Tumindig ito sa dadaanan ng matanda. Hindi man lang nasindak dahil nagsimula ng umusal ng orasyon. Pasimpleng winasiwas ang tungkod na para bang may kinontra sa hangin. Sa parte ni Aling Luning, hindi mapalagay sa kilos ng bata. Sinubukan ang pinakamataas na ritual, pero hindi umubra. Tinawanan lang siya ni Marco. Alam kong hindi mo inaasahan ang gagawin ko. Aling Luning, ako rin naman eh. Hindi ko lubos maisip na sa edad kong to, matututunan ko ang pasikot-sikot sa bertud ng tungkod. At sa lahat ng ginawa mo sa mga magulang ko nung araw, nakalista yan.
Ngayon oras na para singilin ka. Hindi alam ni Roel kung namamalikmata o sadyang sumasabay sa galaw ng hangin si Marco. Napagtanto na lamang, tumagos ang tungkod sa katawan ng matanda. Sinubukang lumaban ni Aling Luning, subalit huli na ang lahat. Bumagsak ang matanda matapos hugutin ang tungkod. Ipinatong ito sa balikat. Pumikit si Marco at may inusal. Pagkatapos nun, namatay na ang matanda. Sa sandaling tumitig ang bata sa kanya, alam na ni Roel ang nais nito. Pero bago makapagsalita, nagmamadali siyang tumakbo. Kaso nga lang, napahinto ng bumungad si Marco. Teka, tao ka pa ba, multo? Ang bilis mong kamalaman, Joseph. Nakakatakot ka. Tulungan mo akong maglibing, kagaya ng ginawa natin nung gabi. Kumuha ka ng mga gamit sa inyo, tapos bumalik ka dito. Hindi na sumagot pa si Roel. Hindi rin malaman kung ano ang nangyari sa sarili. Bumalik ng tahanan para kumuha ng mga gamit. Saka lang nagtanda, natauhan ng makitang nakandusay sa hukay ang ali. Kaharap ito ni Marco na kasalukuyang nagriritual. Tinapos na rin ang gawain bago pa lumalim ang gabi. Sabay silang dalawa sa pagbaba ng bundok. Habang nakatitig sa figura ng bata, hindi maiwasang makaisip ng ideya. Nang makita itong pumasok ng tahanan, saka naman siya lumis ng daan para magtungo sa kakilala. Sa katunayan, nagdadalawang isip si Roel, pero nang sumagi na posibleng pagkakitaan, tinanggal ang lahat ng pag-aalinlangan. Ano ka mo? Yung bata na si Marco na anak ni Mang Demetrio may karunungan. Para sa akin, baliw ang batang yon. Tapos sa'yo may kalaban. Baliw ka na rin ba? Pinaliwanag ni Roel, lalo na ang tungkod. Matapos maunawaan, pinuntahan si Marco para makita ni Teroy ang gamit. Nang masipat, sumang-ayon ito kay Roel. Pero hindi dito natatapos ang lahat. Dumayo sila sa tahanan ng dalubhasang albularyo na siyang talagang pakay ng dalawa. Pinaliwanag ang tungkol kay Marco. Hindi ito makapag-intay na masilayan ang bata at ang tungkod. Dinala nila ang albularyo sa bahay ni Marco. Kaso sa malayuan pa lang, napahinto ito sabay ngiti. Hindi na kailangan lumapit pa sa kinalalagyan ng bata. Dito pa lang, nararamdaman ko na ang bisa ng tungkod. Noong nabubuhay si Demetrio, nahirapan akong kunin ito. Ngayon mukhang madali na lang ah. Bata ka mong napag-iwanan. Mabilis lang yan. Isang candy pwedeng bigyan. Wika ng albularyo na kinontra ni Roel. Manong, hindi po ganyan si Marco. Mukha lang siyang bata pero kagaya natin mag-isip yun eh. Mas wais pa nga. Kung sa palagay nyo madaling kunin ang gamit, nagkakamali po kayo. Talagang lalabanan kayo ng batang yun. Nga po pala, total pinag-uusapan na natin eh. Magkano ang ibabayad mo kapag nakuha yung tungkod? Hindi na to kagaya nung singilan natin nung nakaraan ha. Mas mataas dapat ang ibayad mo. Yung huli mong binigay sa akin, pipitsuging mutya. Maliit na halaga ang binayad ko at sinama ng kaba ng bigas. Ilang taon pa lang ang lumipas, daan-daan kagad ang isisingil mo. Ang bilis mo namang magmahal. Syempre, binabagay ko lang po sa bisa ng gamit. Ang tungkod ni Marco, kayang pumatay ng bungisngis, ng aswang o kahit manggagaway. Isang galaw lang mapapas lang yan eh. Makatarungan mo ang presyo ko. Tumahimik si Roel nang pumigil si Teroy. Pinanood na lamang nila ang galaw ng matanda. Nakangiti. Pinagmamasdan ang bahay ni Marco sa hindi kalayuan. Maya-maya pa, nag-utos ito na kunin ng bata. Nagkatinginan sila dahil hindi ganito ang naging operasyon sa nakaraang transaksyon. Nasanay na gamit lamang ang kukunin at ibibigay sa albularyo. Hindi kasali ang nangangalaga. Kaso bilang desperado sa pera, kumagat si Roel. Pinagmasdan ng bawat galaw ni Marco
Sinundan ng palihim saan man magpunta. Kabisado maging ang oras ng pag-alis at pag-uwi ng tahanan ng makatsyempo. Naganda para isagawa ang plano. Oras nang mamataan nilang lumabas ng bahay. Dire-diretso ang lakad ng bata patungo sa bundok. Matyaga nilang sinundan. Kaso natigilan. Iba ang pakiramdam sa lugar. Bumigat ang simoy ng hangin at dahan-dahang nagbabago ang amoy ng paligid. Alam ni Rowel ang pakiramdam na ito. Alam niya ang samyo na ito. Ilang sandali pa, tama nga ang kutob niya. Isang nilalang ang nakita. Isang uri ng aswang. Nagsimula ng kumilos si Marco. Bumulong sa tungkod. Inihipan. Pagkatapos direktang umatake sa kalaban. Hindi nakapalag ang aswang. Panay lamang ito sa pag-iwas. Nang huminto, hingal ang halimaw. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi. Sinubukang tumakas pero sa bawat paglingon, nakaharang si Marco. Kahit gamitin pa ang pamamaraan sa paglalaho sa dilim o kahit gamitin pa ang mabilisang kilos, hindi pa rin nakaligtas sa bata. Sa huli, tumagos ang tungkod sa katawan ng ilang ulit. Pasimple pang pinahidang mantsa ng dugo na kumapit dito. Matapos suriin ang tingin, dumako ang titig ng bata sa pinagtataguan ni Rowel. Nang hina nang marinig ang pagtawa nito. Huwag ka na magtago, Manong. May pinsala naman na ako eh. Halika, tulungan mo ako maglibing. Isama mo na lang kaibigan mo. Teka, paano niya nalaman? Hindi naman niya tayo nakita. Sabi ko sa'yo, hindi pang karaniwang bata yan eh. Kumilos na lang tayo. Mamaya ko ano pa ang gawin yan eh. Pigil hiningang sumunod ang dalawa. Tulong-tulong sa paghukay, inilibing kagad ang bangkay. Pagkatapos nag-intay sila sa kasunod na salita ni Marco, makikita sa mga mata nito na parang alam ang pakay. Gayunpaman, wala itong sinabi kaya hindi nila inunahan. Sige na, pwede na kayong umuwi. Pakiusap lang ha, hindi makakalabas sa ating tatlong tungkol dito. Sa oras na malaman kong dumaldal ang mga bibig nyo, habang buhay kayo magdurusa sa parusang ibibigay ko. Nagkakaintindihan ho ba tayo mga manong? Tumango si Rowel at Teroy. Nag-unahan sa pag-alis matapos payagan ng bata. Nang sila na lamang ang naiwan, hindi maiwasang maglabas ng saloobin. Kung ganun si Marco, atras na ako sa transaksyon kay Mang Paterno. Tignan mo ang bata. Sobrang talas ng pangdama. Hindi tayo nakita pero alam niyang naroon tayo. Yung tinginan kanina duda ako eh. Siguradong alam niya ang pakay natin. Huwag na lang talaga. Mas pipiliin ko pang habang buhay mag-uling kaysa lumaban sa tao may karunungan. Hindi natin alam binibilang na ang araw natin. Uy, ano ko ba? Huwag ka naman ganyan. Magagawa natin ang paraan yan. Malaking pera ang ibabayad ni Mang Paterno. Hindi mo ba naisip yun? Akala ko ba ipapagamot mo yung panganay mo? Ayawan mo pa to? Alam mo, tanggap ko na ang mangyayari sa anak ko. Sa kasamaan ba naman natin eh? Binabalikan tayo ng karma. Ilang mutya, ilang anting-anting ang ninakaw natin sa manggagamot para ibenta kay Mang Paterno. Pinagkakatiwalaan tayo pero niloloko natin. Hindi ka ba natatakot sa parusang babalik sa'yo? Bahala ka. Hindi ko nadadagdagan ang kasalanan ko. Panahon na para magbago. Natatakot ka sa bata? Pare, bata lang yun. Oo, may nalalaman siya sa lihim na karunungan. Pero nakakasigurado ka ba na sa bawat oras magagabayan siya? Kailangan lang natin magantay ng pagkakataon. Kagaya ng palagi nating ginagawa, antayin natin magtiwala sa atin. Yun lang naman yung dapat abangan eh. Kapag nagkataon makukuha natin yung tungkod ng walang kahirap-hirap. Ibebenta natin kay Mang Paterno tapos na. Napabuntong hininga si Rowel matapos itong sabihin. Alam niyang imposible, pero desperado siyang kumita ng pera. Sa tanang buhay, hindi pa nagkakaroon ng sobrang laking pera. May paggagamitan, kung kaya't tuloy sa plano kahit nangangamba. Nag-usap sina Rowel at Teroy
na magkikita sa tuktok ng bundok para mag-abang kay Marco. Kaso nga lang, hindi nagpakita ang kaibigan. Nasipat na rin ni Roel ang bata kaya mag-isa itong sinundan. Nagtataka dahil hindi huminto. Nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa lumagpas sa tuktok at saka bumaba. Muli itong umakyat sa kasunod na bundok. Ganon din ang proseso, bumaba sa kabilang bahagi. Nagpaulit-ulit ang sitwasyon hanggang sa hindi na mabilang ang inakyat na kabundukan. Sa huli na iwan siya sa kalagitnaan matapos mapagod. Nakaidlip sa paglipas ng oras. Naalimpungatan sa ingay ng paligid. Animoy mga bata na nagtatawanan. Yung pangtawa na aakalain mong mapanghusga. Nang mapagtanto ang kinalalagyan, saka lang bumalik sa ulirat. Nagmamadaling binaybay ang daan pero sa halip na makalayo, para bang paikot-ikot lamang. Dumidilim na ang paligid. Mabuti na lang may buwan, kaya kahit papano may liwanag. Kaso nga lang, hindi pa rin nakaligtas sa kilabot. Mula sa mayayabong na dahon ng puno, nahawi ito at bumungad ang muka ng bungisngis. Bilog na bilog ang malaking mata. Tumatalsik ang malalapot na laway. Nagtutulisan ang mga pangil at panaytawa. Sobrang dami ng boses. May boses bata, babae, lalaki. Pero lahat ng ito ay mula sa kanya at puro hagikik. Bago pa man may gawin kay Roel, kumaripas na siya ng takbo. Dinig na dinig ang malakas na yabag ng halimaw na para bang yayanigin ang buong lugar. Habang tumatakbo palayo, sumasagi sa isip ang posibilidad. Mali nga yata na pagplanuhan si Marco. Dinala ba naman ako sa bundok na to para ipakain sa bungisngis? Siguro alam to ni Tiroy kaya hindi siya tumuloy ano. Anak nang, ako yata yung pinaglalaroan ng mga yun ha. Layuan mo kung alimaw ka. Wala ka mapapala sa akin. Hindi ako babae. Naguguluhan din dahil sa pagkakalam. Kababaihan ang binibiktima ng bungisngis. Lalo na ang magaganda at may mahabang buhok. Tinanggal sa isipan. Binilisan ng takbo pero hindi natakasan ang nilalang. Hanggang sa nakita siya ng puting liwanag na animoy kidlat. Lumagpas ito kay Roel. Kasunod na narinig ang pag-angil ng nilalang. Huminto siya para alamin ang nangyayari. Tama ang hinala. Punterya ng puwersang ito ang halimaw. Hindi lang isang beses tumago sa katawan ng bungisngis. Paulit-ulit hanggang sa bumagsak. Mula sa pagiging higante ng pangangatawan, unti-unti itong lumiit na parang bata. Mula sa kadiliman lumabas si Marco. Inangat ang kamay at lumitaw ang tungkod. Sapat na ba yan para magtanda ka, Mano? Oo, tama ka. Nung gabi na magkasama kayo ng kaibigan mo, alam ko ang pakay niyong dalawa eh. Nanakawin niyo yung tungkod para ibenta sa albularyong si Paterno. Ako na mismo magsasabi, hindi kayo magtatagumpay. Mamamatay muna kayo bago makuha ang tungkod sa akin. Kung handa ka magbuwis ng buhay, pwede din naman. Teka, sandali. Huwag mo ko takutin ako na. Hindi ko na gagawin, pasensya ka na. Nadala lang ng kahirapan eh. Kaya gusto ko magkapera. Maraming naghihirap sa mundo. Pero kayo lang yata ay nag-iisip ng ganyang kasamaan. Tatanungin uli kita. Kung handa ka bang magbuwis ng buhay, makuha mo lang ang tungkod. Ano? Papalag ka ba? Lumuhod si Roel sa harapan ng bata. Nagsusumamo na palampasin ang ginawa. Mabuti na lamang maunawain ito. Hinayaan siyang mabuhay. Gayunpaman, nasa bingit ng kamatayan pa rin ang pakiramdam. Nang lumakad si Marco, dali-dali siyang sumunod para maging ligtas sa pag-uwi. Sa nangyaring komprontasyon, nagpa siya si Roel na hindi na itutuloy ang napag-usapan nila ni Mang Paterno. Pagsapit ng kinabukasan, unang ginawa ay pakikipag-usap sa matanda para formal na bawiin ang napagkasunduan. Kaso nga lang, iba ang plano ng albularyo, bagay na hindi inasahan ni Roel. At sa puntong yun, siya naman ang naipit.
Sige, hindi kita pipiliting nakawin ang gamit ng batang yon. Pero may kailangan kang gawin dahil ikaw ang nagsimula ng usaping ito. Dalin mo ang bata sa bundok. Doon sa tuktok, sa madalas niyang puntahan. Bakit ko pa kailangan dalhin? Apangan mo na lang. Palagi naman siya pumupunta dun eh. Habang hinahatid mo siya sa akin, kailangan mo itong idikit sa katawan ng bata. Siguraduhin mong hindi niya malalaman. Tandaan mo, Ruel, kapag hindi mo nagawa, sa'yo ko ididikit ang sumpa. Hindi ka lang naman magkakasakit eh. Mamamatay ka pa sa paglipas sa mga araw. Dahil ang karga ng sumpa ay walang lunas. Pag-isipan mong mabuti ang susunod mong gagawin. Hindi alam ni Rowel ang gagawin. Naipit na sa sitwasyon. Kaya naman sumunod na lang sa utos ng matanda. Hindi mapakali habang binabantayan ang galaw ni Marco. Nang mapansin siya ng bata, ito ang kusang lumapit pero kaagad siyang lumayo. Pumasok sa loob ng tahanan pero lumabas din nang makitang nag-aantay ang bata. Ito pa mismo ang pumilit sa kanya para magsalita. Sa huli, napaamin din pero may pag-iingat sa bawat salita. Nakumbinse si Marco. Binanggit niya kasi ang bungis-ngis na nakasalamuhan nung unang gabi. Ito rin ang kinakasabikang makarap ng bata. Habang nasa daan, sinasadya ni Rowel mapadikit para mailapat ang bigay na papel ng orasyon ni Mang Paterno. Matagumpay itong naisagawa nang hindi namamalaya ng bata. Pagdating sa tuktok, napansin ni Rowel ang panghihina ni Marco. Mabilis ang paghinga. Panay hagod ng dibdib. Ilang beses ding napailing tanda ng pagkahilo. Gayunpaman hindi nagpakita ng pagsuko ang bata. Nang masipat si Mang Paterno, dali-daling tumabi si Rowel. Hindi naman siya umalis. Nagtago lang sa tabi para manood. Sa parte ni Mang Paterno, itinaas niya ang kamay. Mula sa dilim, narinig ang tunog ng bungis-ngis. Binalot ng takot ang buong dako. Ibang-iba kumpara sa mga naunang nagpakita. Sa puntong ito, hindi lang isa ang lumitaw, kundi 3. Iba-iba man ang laki. Pare-pareho pa rin ang dulot na banta. Pumaikot kay Marco na ngayon ay nangihina. Sa napapansin ni Rowel, niyayapos ng puwersa ng halimaw ang pagkatao ng bata. Pilit lumalaban, subalit hindi maigalaw ang katawan. Maya-maya pa, lumapit si Mang Paterno. Kagad kinuha ang tungkod ng bata. Tuwang-tuwa habang sinusuri. Sinubukan pang ihipan ng dasal sabay wasiwa sa hangin. Aba, sa wakas nagawa kong hawakan ang tungkod na ito. Alam mo ba na ito ang dahilan kung bakit naging baldado ang ama mo? Ayaw niyang ibigay, kaya pinarusahan ko na lang. Hindi niya alam na ako ang gumawa eh. Sa pagkakalam ni Demetrio, si Luning namang gagaway ang kalaban. Alam mo, tama nga rin palang ginawa ko kasi tignan mo ngayon, nagbunga ang pagtitiis ko. Nagkakamali ka, Manong. Alam ni tatay na ikaw ang nagpaparusa sa kanya. Hinayaan niya lang na isipin mong wala siyang alam sa ginagawa mo para gumana din ang plano namin. Sandaling natigilan si Mang Paterno. Naging seryoso ang reaksyon. Yumuko para pantayan ang tangkad ni Marco. Hinawakan ito sa buhok. Sinampal-sampal bago tinanong. Wala namang utak ang tatay mo para makabuo ng plano. Duwag nga siya, hindi ba? Hindi ginamit ang tungkod ng karunungan. Ginawa lang literal na tungkod sa pagiging baldado niya. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano ang plano ng ama mong lintik. Hinambalos ng tungkod ang bata matapos siyang duraan. Sunod-sunod na tinadyakan. Inutusan ang mga halimaw na paglaruan si Marco. Kumilos ang mga ito. Muling sinakop ng nakakakilabot na hagik-gik ang paligid. May hindi nakikitang puwersa na dahilan para iangat ang bata at palutangin sa hangin.
Makikita ang takot sa mukha ni Marco pero hindi maikakaila ang pagsusumikap na makawala. Umusal ito ng dasal. Ilang ulit mang bigo, hindi pa rin sumuko. Hindi nagtagal. Nagawa niyang makawala at dali-daling tumakbo sa gawin ni Mang Paterno para agawin ang tungkod sa kanya. Kaso nga lang mabilis ang matanda. Sinalubong ng atake ang bata dahilan para tumilapon. Napalunok si Ruel nang sa tapat niya bumulusok ang bata. Hindi itatanggi ang katotohanan na kinakain siya ng konsensya. Lalo pa nang tumingin ito sa kanya. Masama ang titig ni Marco pero sa halip na gantihan siya. Nilagpasan lamang. Binalikan ng pansin ng kalaban. Nang mapansin ni Ruel na si Mang Paterno ang punterya ng bata para mabawi ang tungkod. Buwis buhay man. Nagpasya siya na tumulong. Tsumempo si Ruel. Inatake ni Marco sa harapan ng albularyo. Kaya siya naman ang pumwesto sa likuran. Hanga rin siya sa abilidad ng bata dahil nagawang pagsabayin ang paglaban sa tatlong bungisngis at sa matanda. Nang malingat ang albularyo, hinablot ni Ruel ang tungkod, hinagis sa gawin ni Marco. Tumalon pa siya sa tuwa ng masalo ng bata pero kaagad ding mapawi ng tumitig si Mang Paterno. Hindi nagtagal napansin ang pagbaliktad ng sikmura. Sumusuka siya ng maliliit na buhok. Sa sobrang haba, natataranta habang hinihila. Mabuti na lamang sumaklolo ang bata kaya natigil ang sumpa. Manong, sa akin ka lang tumingin. Huwag mo nang pansinin si Manong Ruel. Hamak na istorbo lang ang taong yan. Kung papansinin mo siya, malamang matatalo kita. Nako, masyado ka namang kampante bata. Kahit unahin man nitong si Ruel, hindi ako matatalo. Ni hindi mo mailalapat sa akin ang tungkod na yan. Uunahin sana ni Mang Paterno si Ruel, subalit mabilis si Marco. Humarang ito, sabay-sabay ang paghambalos ng tungkod. Hindi makaiwas ang albularyo, dahilan para mapangiwi, dulot ng sugat. Kaagad itong gumante, pero muling napatras. Wala siyang laban sa puwersa ng tungkod. Kung inakala mong gumana to, nagkakamali ka. Sinubukan ko lang makipagsabayan sa plano mo para naman maging kapanapanabik ang kaganapan. Halata naman, di ba? Nagustuhan mo yung unang sandali. Hindi sumagot ang albularyo. Sa halip umusal ng orasyon, inutusan ang mga bungisngis. Pero hindi ito umubra. Sa simpleng taga ng tungkod sa hangin, hinigop ng puwersa ang mga ito pabalik sa kanilang lungga. Sa huli, si Mang Paterno na lamang ang natira. Hindi nito maitago ang pangamba, bagay na ikinatuwa ni Marco. Wala nang sali-salita. Hindi na rin pinatagal ng bata ang sitwasyon. Bumulong ng orasyon. Winasiwas ang tungkod na parang gumuhit ng simbolo sa hangin. Pagkatapos ay pinunterya si Mang Paterno. Dali-daling kinontra ang atake ng bata. Kaso nga lang huli na, nang tumagos ang puwersa. Sinundan ito ng pagtukod ng tungkod sa lalamunan ng albularyo, dahilan para mapaluhod at hindi makapagsalita. Bago ka mamatay, gusto ko lang sabihin na buhay pa ang mga magulang ko. Lumuwas lang sila ng probinsya para pangatawanan ng planong pagpatay sa'yo. At tungkol sa akin, hindi na ako bata. Talagang ganito lang yung itsura ko. Ngayon alam mo na ang sikreto. Pwede ka nang mamatay. Mang Paterno. Diniin ni Marco ang tungkod. Halos mapugot ang ulo ng albularyo. Tinitigan ito ng bata habang nakahandusay. Si Ruel sa kabilang banda, nanlalamig pa rin sa kanilalagyan. Pinagpaga ng sarili ng buhok na ginamit pang atake ng albularyo kanina. Nag-aalangan pang tumabi kay Marco. Umatras nang lumingon ito. Nakahinga si Ruel nang hindi ito nagsalita. Pasimpleng naglakad palayo. Sumunod siya kagad. Kinabukasan bumalik ng bundok si Ruel para alamin ang nangyari sa bangkay ng albularyo.
Laking pagtataka dahil hindi na ito mahanap. Maya-maya pa nasipat si Marco mula sa kabilang direksyon. Hindi man nakita na bitbit ang bangkay ng yumao. Duda siya na ito na ang nagligpit. Pagdating sa paanan ng kabundukan, huminto siya nang tumigil ito. Wala na ring oras para magtago pa. Huwag kang mag-alala, hindi ako galit sa'yo. Sa katunayan, sinadya ko magpapansin sa'yo dahil alam kong koneksyon mo kay Mang Paterno. Isa ka sa daan para magtagumpay ang pagiganti ko sa albularyo, pati na rin sa mga alaga niya. Maraming salamat sa'yo Nga pala, huwag kang mag-alala. Pinatay ko na ang bungisngis na kamunti kang pumatay sa'yo. Sinabi ko lang na buhay pa para matakot ka. Gusto kitang paglaruan Ay, ganun ba? Teka, sandali. Ang sabi mo kay Mang Paterno, hindi ka na bata. Anong ibig sabihin nun? Ang totoo niyan, 20 taon na ako Hindi lang halata dahil sa itsura ko. Hindi yun nasa baybayan ng paglaki ko. At ilang taon pa lang, nakatira na ako sa kabundukan. Dito lang lubos na unawaan ni Ruel. Sa dami ng tao sa lugar, siya lang ang tanging tao na nangialam sa buhay ni Marco. Planado pala ang lahat ng ito. Lumipas sa mga araw, hindi na nakita sa lugar ang binata. Ilang beses din pinunta ng bahay pero wala nang senyales na may nakatira. Naisip ni Ruel na baka sumunod ito sa mga magulang sa probinsya. Dahil dito nakaramdam ng lungkot. Hindi pa nakahingi ng tawad sa ginawa niya. Naghintay si Ruel pero hindi na dumalaw si Marco sa lugar. Tumanda na lamang siya. Hindi na nasaksiyan ang mukha nito. Gayunpaman, kahit wala ng pag-asang masilayan muli ang binata, tandan-tanda sa alala ang kaganapan ng araw. Ang mga galaw nito, ang pagsambit ng orasyon, at ang paggamit sa napakalakas na tangan, ang tungkod ng bayabas. Mga kabayan, hinahanap niyo ba ako sa Facebook? Narito ang Facebook page ko. Mga kabayan, kung interesado rin kayo makakuha ng mga medalyon, bracelet pang proteksyon, pampaswerte, pangkalusugan, diyan ako namimigay sa ating Facebook. Basta mag-follow lang kayo, antayin nyo yung mga post kung paano makakasali sa raffle kasi nagbibigay din ako ng cash prize, mga pangbigas, yan. Basta naka-follow kayo sa ating Facebook page, sundin nyo lang kung anong kailangan doon sa post. Follow na mga kabayan. Top 5 items na kailangan mo sa Lika Merchandise ngayong 2026. Simulan natin kaagad sa number 1. Number 1, Gunita Bracelet for Good Health Bracelet. Yung energy and vibration na ina-attract ng ating Gunita Bracelet ay nakakatulong sa pagpapaganda ng kalusugan. Laging tandaan mga kabayan, para saan ang ating mga swerte, kayamanan, kung hindi maganda ang ating kalusugan. Kung ang priority mo ay magandang kalusugan, energy and vibration na ina-attract, dito ka sa ating Gunita Bracelets. Number 2, ang ating Gintong Gabay o Gabay Medallion Ethnic Version. Pareho lamang ng bisa to mga kabayan, sa designs lamang siya nagkaiba. Ito Gintong Gabay, ito naman ethnic yung approach. Ang bisa nito mga kabayan ay pampaswerte at gabay sa career, health, love life, and finance. Kung nangangailangan ka ng swerte at gabay sa 4 na aspeto ng buhay ngayon 2026, kung kailangan mo ng guidance sa araw-araw ngayon 2026, dito ka sa top 1 necklace natin, ang Gabay Medallion pangkalahatan. Pili ka na lang ng designs kabayan. Number 3, syempre hindi mawawala ang depensa spiritual mga kabayan. Meron tayong kalusugan at gabay sa araw-araw pero kailangan din natin ng depensa spiritual. Kontra sa lahat ng negative energy, kontra kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog o kahit anong masamang uri ng sumpa. Ito ang Maracuyo Bracelets mga kabayan. Nandito din yung tinatawag nating revuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik doon sa taong nagbigay. Kaya sobrang trending ng ating Maracuyo. May 4 na kulay kang pagpipilian. Pwede tong lava na may gintong San Benito. Pwede tong white
white na may gintong San Benito, pwede itong brown na ethnic version at black na ethnic version. Pili ka na lang, kabayan ko. Number 4, gintong palay, money amulet. Ito bagay na bagay itong coin na to mga kabayan para sa mga tao na ayaw naman na nagsusuot ng kung ano-ano. Baliktaran ng simbolo, ang bisa nito ay pampaswerte sa pera, for dreams manifestation, kung may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayon 2026, for abundance and for prosperity. Sobrang simple lang nito, iipit mo lang siya sa wallet mo, dalhin mo lang palagi, ilagay mo sa gabay pulang tela pouch, basta dala-dala mo. Let it work for you, kabayan. Gintong palay, money amulet. At syempre mga kabayan ko, ang panglima, hindi mawawala ang kaluban de pampaamo. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Kung feeling mo nasa toxic environment ka, kabayan, ikaw lagi yung napapag-initan, laging galit yung partner mo, laging galit yung boss mo, laging galit yung mga katrabaho mo, sa'yo lagi sinisisi ang mga bagay-bagay, magkaluban de pampaamo ka. Pampaamo sa tao, pampaamo sa negosyo. Bagay din to sa mga nasa sales or sa mga tao na palaging merong kausap para mabilis kayong makapagpalagay ng loob ng taong kausap mo. Sobrang simple lang. Itong kaluban, gawa to ng mga katutubo sa Negros, pero may mga sangkap pa ito sa loob. Dadalin mo lang, kabayan. Let it work for you. Lagay mo sa bag mo, lagay mo sa bulsa mo, basta dala-dala mo lang palagi. Yon ang ating top 5 items na kailangan mo ngayon 2026 sa Likha Merchandise. Kung interesado ka, kabayan, pwede mo i-click yung yellow basket sa baba. Pero if ever na walang yellow basket, i-search mo lang ang shop ng Likha Merchandise. Ingat!